ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay galing lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, ipagpatuloy po natin ang ating paliwanag, pero dadako tayo dito sa tinatawag na ang pagiging totoo ng banal na Quran o ang napakahalagang katotohanan hinggil sa banal na Quran, na ito ay mula sa Allah, na inalaga ng Allah para may parating ang mensahe o misyon ng huling sugo na si Prophet Muhammad sa buong sangkatauhan. Unang punto, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako na alagaan niya ang banal na Quran. Ibig sabihin, pinangakuan tayo ng Allah na siya mismo ang mag-aalaga ng banal na Quran. Nakatulad ng kanang sinabi sa Suratul Hijr. Ang Suratul Hijr, mga kapatid, ay sura na ika-15. Surah 15 ng banal na Quran. Itong bibigkasin natin ay aya na ika-9. Ibig sabihin 15:9. 15 ang sura at ang aya ay 9. Anong sinabi ng Allah? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Katunayan, kami ang nagbaba o nagpahayag ng paalaalang ito. At ang babala na ito. Babala, bakit tinawag na banal na Quran na babala? Dahil babala sa paglatin ng pagkaguno ng daigdig kasi wala na propetang darating. Ulitin ko. Katunayan, kami ang nagbaba ng paalaalang ito, wa inna lahu lahafidhun, at kami na rin ang mangangalaga nito. Ibig sabihin, ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na siya na mismo ang mangangalaga ng banal na Quran. Siya na mismo. Okay? Maring tanong ng sino man ay kung nakayanan ng Allah subhanahu wa ta'ala na alagaan ang banal na Quran, ay bakit? Wala ba siyang kakayanan para alagaan ng mga sinaunang aklat? Ang sagot natin, mga kapatid, meron. Pero hindi na ipinangako na siya mismo ang mangangalaga. Sa halip, ipinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangangalaga sa mga sinaunang aklat doon sa mga sinaunang mga propeta na kung saan sa kanila ipinahayag yung aklat. At siyempre, ganun din na naging tagapangalaga ng mga aklat na yon ang kanilang mga tagasunod. Pero sa katagalan ng panahon, nangamatay na o nangawala na ang mga propeta,
At ganun na rin ang kanilang mga tagasunod. Maring tuwing-tuwing nababago ang salin lahi, nanghihina na yung mga tagasunod. Natural lang yung ng tao, mga kapatid, na hindi manatili ang anumang bagay na, halimbawa, kaalaman o sistema kung ang tao ang mamamahala. Siyempre kasi, mga kapatid, doon sa mga, konting paliwanag lang ha, doon sa mga sinaw ng mga propeta, o kunin natin sample yung pinakahuli, bago si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Isa alayhi salam, si Jesus Christ. Nung pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala si Isa alayhi salam bilang propeta at sugo na pinakahuling sugo mula sa angkan ng Israel, at ay pumili din ng Allah ng kanyang maging tagasunod. Kaya naalagaan yung gospel, yung Injil, na ipinagkaloob ng Allah kay Isa alayhi salam habang nandoon pa sa kanila si Isa alayhi salam. At halos na pangalagaan din ng katulad din noon, habang nandoon pa yung mga direct na disipulo, yung mga tagasunod ni Isa alayhi salam. Pero nung nangawala na yung mga disipulo ni Isa alayhi salam, marami ng pagbabago. Marami ng pagbabago. Hanggat sa ngayon, hindi na natin makikita yung pinaka-original ng aklat na nakasulat sa wika ni Jesus Christ na Aramaic. Sino ang may kakayanan na magpakita sa mga Kristiyano ng gospel na nakasulat sa Aramaic na yun ang original ng gospel? Bukod doon, hindi na yung gospel. Kakagawa na ng tao yun. Yung nakasulat sa wika ni Jesus Christ. Nakatulad ng Quran, nakasulat sa wika ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino? Meron ba? Sinabi nga ng banal na Quran, sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Sabihin mo sa kanila, ipakita niyo, ilabas niyo ang inyong katibayan kung kayo nagsasabi ng totoo. Wala na nga eh. Ngayon, ang punto ko dito, mga kapatid, humaba lang. Ibig sabihin nun, hindi ipinangako ng Allah na pangalagaan ng mga sinaunang aklat magpakailanman. Kumbaga, napangalagaan habang nandun pa yung mga propeta at mga tagasunod ng mga propeta, nung nawala na yung mga tunay na tagasunod ng mga propeta, nawala na rin ng aklat. Samantalang ang banal na Quran, unang-una, ipinangako ng Allah, dito sa ayang nabigkas natin, ipinangako ng Allah na aalagaan niya ang banal na Quran. Ngayon, ang tanong, bakit banal na Quran lang? Kahit wala na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napangalagaan pa rin ng aklat. Bakit? Ang dahilan kasi, mga kapatid, kahit wala na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero wala na rin propetang darating. Wala na rin propetang darating pagkatapos ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at wala na rin aklat ay ipapadala ng Allah maliban sa banal na Quran. Kaya hinayaan ng Allah na alagaan niya ang banal na Quran para hindi mabago ng tao, hindi masira ng tao, hindi madagdagan ng tao, hindi mabawasan ng tao, dahil pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dahilan? Dahil hanggang sa katapusan na ng daigdig ito. Baka sa hanggang sa katapusan ng daigdig, manatili ang banal na Quran. Dahil kapag nawala pa ang banal na Quran, wala nang propeta darating, wala na rin aklat ay ipapadala ang Allah, ano pa maging gabay natin? Ano pa maging guidance natin? Wala na. Kaya yun ang dahilan, mga kapatid, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na mismo ang nangako na alagaan niyang banal na Quran. Dahil doon, ang banal na Quran ay naisalin sa atin word by word, letter by letter. Sabihin, salita sa salita, letra by letra,
ng libu-libo, kung hindi hundreds of thousands, ang magdagdala nito hanggat ito ay salin-salin lahi, hindi na bago, sa haba ng panahon, sa iba't ibang sitwasyon, iba't ibang lahi, iba't ibang generasyon, ay patuloy na napangalagaan ang banal na Quran at walang sino man, at tingnan mo, walang sino mang tagasunod ng Islam o mga Muslim na nagkaroon ng pagkakasalungatan kahit sa isa man lang letra. Kahit sa isa man lang letra ng banal na Quran sa kahabaan ng pangyari na yun o kahabaan ng ibig sabihin ng talambuhay na yun ng mga tao mula sa kay Prophet Muhammad hanggang ngayon, walang sino man na salungatan ng mga Muslim na kahit isang letra man lang na hindi sila magkakasundo-sundo, hindi nangyari. At kung sakali lang, meron tao na gusto niya na baguhin, dagdagan o bawasan ang kahit man lang isang letra ang banal na Quran, ay mapapahiya lamang, ipapahiya siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala nangako na pangalagaan niya ito eh. Kaya sino man ang gagawa ng pagsira ng banal na Quran, dagdag man o bawas, ay ipapahiya siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na which is, hindi yung nangyari sa mga sinaunang aklat. Pinahiya ba ng Allah yung mga nagbago sa mga sinaunang aklat? Hindi. Hindi sila pinahiya ng Allah. Bakit? Kasi kung sa gospel ang pag-uusapan ni Jesus Christ o sa Torah ni Moses ang pag-uusapan, ang mga aklat na ito tapos na ang kanyang saysay. Sabihin, tapos na. Hindi na natin kailangan ngayon. Kung sakaling mayroon sa nilalaman ng Torah ni Moses o nilalaman ng Injil ni Jesus Christ, Gospel ni Jesus Christ, Gospel na mula sa Allah na ipinagkaloob kay Jesus Christ, kung meron man na ibig sabihin, kailangan pa natin sa ngayon, ay napaloob na rin sa banal na Quran. Hindi natin kailangan halon katimpa ang tinatawag nila ngayon na Bible, kasi wala tayong kailangan sa Bible. Kasi ang banal na Quran ay kumpleto. Ang banal na Quran, mga kapatid, ay kumpleto. Anong sabi nila sa banal na Quran? Suratul An'am? وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Walang anumang gumagapang sa lupa. Ibig sabihin, ang may buhay. At ganun din mga lumilipad sa kalawakan, sa kalangitan. May dalawang pakpak. Lahat ng mga ito, umamun amthalukum, sila ay mga parang nasyon na may sariling mundo, na katulad din ninyo mga tao. At ang punto natin dito, sabi ng Allah, ma farratna fil kitabi min shay. Wala kaming kinaligtaan sa aklat na kahit konti. Wala kaming kinaligtaan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang kinaligtaan. Kaya mapapahiya lamang ang sino man ang nais baguhin ang mga nakasaad sa banal na Quran, ipapahiya siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito'y kanyang pinangalagaan at hindi katulad ng ibang aklat maliban sa banal na Quran na galing sa Allah, ipinahayag ng Allah sa mga propeta pero para lang sa kanila. Ibig sabihin, hindi pangkalahatan. Hindi para sa lahat ng tao. Para lang sa kanila eh.
para lang sa kanilang mga disipulo. Pag nawala na sila at nawala na ang kanilang mga tagasunod, yung aklat mawawala na rin. At pinatunayan yun ang pangyari na lahat ng mga sinaunang aklat ay wala na tayo makikitang buo. Wala nang buo na kumpleto na nakasulat sa lingwahe ng mga sinaunang mga propeta. Wala na eh. Ito'y hamon. Ito'y challenge. Diyan lang muna kayo mga kapatid. Pagpatuloy po natin. Jazakumullah khair. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Kaya, yun na nga ang nangyari mga kapatid. Yung mga malibang sa banal na Quran ng mga aklat ay hindi na pangalagaan dahil hindi pinangako ng Allah na ito'y kanyang pangalagaan. Sa halip, ang pangalaga nito ay ipinagkatiwala, katulad ng sabi natin, sa mga tagasunod ng mga propeta. Ang nangyari sa katagalan ay hindi na nila napangalagaan, sa halip, ito'y kanilang binago. Nagkaroon na ng pagbabago, nasira na, nadagdagan, nabawasan, at nabago na rin ang kanyang mga kahulugan. Samantala, banal na Quran ay ito'y pinahayag ng Allah para sa katauhan. Okay? Katulad sinabi natin, uulitin ko lang, ang mga sinunang aklat ay para sa mga certain nation o certain people, mga nakabukod lang ng mga tao, hindi para sa lahat. Samantalang banal na Quran ay para sa ipinahayag ng Allah SWT para sa sangkatauhan na kung kaya yun ang dahilan na ito ay manatili hanggang sa dulo ng panahon dahil ang mensahe ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakahuling mensahe na para sa sangkatauhan. Wala nang aklat na darating, wala na rin propetang darating. Dahil doon, ang banal na Quran ay bukod sa napangalagaan na nakasulat sa mushaf, sa aklat, na napakaraming printing press na nagpaprint ng Quran sa iba't ibang lugar sa mundo na kung saan hindi nila pwedeng baguhin, hindi nila pwedeng dagdagan, hindi nila pwedeng bawasan. At ito'y nanatili. Bukod doon, ito'y napangalagaan sa mga dibdib ng mga tao. Ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Naisaulo ng mga tao eh. Kaya katulad nga ng sinasabi natin, kung napangalagaan na nakasulat sa aklat,
ay napangalagaan din dahil na sa ulo ng mga tao. Kahit sunugin pa natin ang lahat na nakasulat, pwede natin isulat ulit ang Quran dahil milyon-milyon na nakasulo nito. Kaya yung mga pangyari ay pinatunayan itong sinasabi natin. Ibig sabihin, hindi tayo nag-imbento ng mga kapaliwanagan, kundi yung iba't ibang salinlahi ay napatunayan kung gaano katotoo ang ating sinasabi. Napakaraming tao na gustong sirain ng Quran at gustong baguhin. Kahit ngayon, katulad sinasabi ko mga kapatid, kahit translation, gusto nilang baguhin ng translation, pero napapahiya lamang ang sino man ang gumawa nito. Napapahiya lang. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya hahayaan ang sino man na magtagumpay para sirain ang banal na Quran. Ito mga kapatid ay hamon. Hamon sa lahat ng mga nasa labas ng Islam. O sino man ang merong masamang loob para sirain ang banal na Quran. Hinahamon kayo ng banal na Quran, hinahamon kayo ng banal na Muslim, hinahamon kayo ng mga Muslim, at higit sa lahat, hinahamon kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na para gawin ang gusto niyong pagsisira o paninira, pero hindi kayo magtatagumpay. Yun ang totoo mga kapatid. Dahil sa pagbabago ng banal na Quran ngayon mga kapatid, marami na nakasaul ng Quran sa murang edad. 5 taong gulang. Actually, nakakita ko ng isang bata nakasaul ng Quran nang siya ay 5 taong gulang. Na hindi sa Arab, siya ay galing sa Ethiopia. Allahu Akbar mga kapatid. Ito nakita ko ng aking dalawang mga mata. 5 taong gulang o grade 1 o halos hindi pa nakapag-grade 1. Naisolo niya ang Quran. Ay kung naisolo ng bata, hindi lalo na mas matanda. Kaya merong 5 taon. 5 taong gulang na bata na naisolo niya ang Quran. Nakita ko ng aking dalawang mga mata. 5 years old, 5 taong gulang. At kung merong 5 taong gulang na bata nakasolo ng Quran, meron ding 6 na taong gulang. Meron ding 7 taong gulang. Meron ding 8, merong 9, meron 10. At kadalasan sa mga nakakasolo ng Quran, mga kapatid, sa mga Muslim, ay 10 taong gulang. 10. Yun ang kadalasan. Sa ngayon, dito sa amin, sa Cotabato City, kadalasan ang edad ay mula 16 hanggang 17. Kasi nag-umpisa sila ng pagkasolo ng Quran, 15. Kaya yung iba, within 6 months, biro nyo 6 na buwan pa lang, ay kaya naisaulo nilang Quran sa loob ng 6 na buwan. Yung mga 15 years old na mga bata. Allahu Akbar. Kayo na totoo mga kapatid. Kumbaga sa ito'y hamon sa lahat ng mga gustong sumira sa Islam o gustong sirain ang Quran. Hindi nila kaya. Ngayon mga kapatid, ito ang isa sa mga ibig sabihin punto na dapat natin maintindihan patungkol sa banal na Quran. Alam natin, kahit gaano kalayo ang inabot ng sino man sa kaalaman at pakakaintindi, ay hindi pa rin siyang maaaring maging perfecto. Sabihin, hindi nagkakamali. Nagkakamali pa rin. Nagkakamali sa pagkakaintindi, nagkakamali sa pagkakasaulo, o mayroon pa rin mangyari pagkakamali sa kanya kasi tao lang siya. Kaya, ang punto natin mga kapatid, gusto nating linawin dito. Kasi wala na nga, mula nung panahon ng propeta hanggang ngayon, walang pagkakamali ang Quran. Nasa almost, more or less na, ay nasa 1,450. Hindi lang, 1,460 years, or more or less, ang edad ng banal na Quran.
ay hindi nadagdagan, hindi nabawasan, nanatili. Kaya ang punto natin dito mga kapatid, kung ang banal na Quran ay salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di matagal nang nasira. Kasi tao lang siya eh. Matagal nang nadagdagan o nabawasan. Kasi ano nangyari sa mga aklat? Ang mga aklat ng yung mga isinulat ng mga scholar sa Islam, sa mga scholar ng mga Muslim, kapag sinuri ng mga mag-aaral ng Islam, minsan may nakakita silang mga pagkukulang o pagkakamali, pinapakita rin sa kanilang mga guro, at maaaring yung pagkakamali na yun, totoo talaga na may pagkukulang o pagkakamali, dahil tao lang sila eh. Pero ang banal na Quran, sa ganung katagal ay walang naidagdag, walang naibabawas, at walang pagkakamali, ay himala nga. Allah Akbar. Kaya kung ito ay salita ng tao, sigurado may pagkakamali. Pero hindi mga kapatid, ito salita ng tagapaglikha ng tao, na batas ng tagapaglikha ng tao para sa tao. At ito ang sistema, pamaraan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, nandito sa aklat na ito. Kaya hindi hahayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na masisira para wala nang ikakatawiran ng sino man patungkol sa Islam. Kaya wala talagang kakulangan ang banal na Quran. Anong sinabi ng Allah, ito'y hamon pa rin. Hamon sa ating lahat. Lalo-lalo yung mga nagmamagaling, nakakala sila ng pinakamagaling. Hinahamon kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kung ang banal na Quran ay nanggaling sa iba maliban sa Allah, tiyak meron silang matatagpuan na pagkakasalungatan. Pero ang sigurado, walang pagkakasalungatan ang banal na Quran. Napatunayan ang banal na Quran ay ligtas sa anumang kakulangan, anumang pagkakamali, o anumang pagkakasalungatan. Napatunayan ang banal na Quran ay ligtas sa anumang pagkukulang, anumang pagkakamali, anumang pagkakasalungatan, ay hindi yun matatagpuan sa banal na Quran. Ito'y hamon ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa kanyang salita na sinabi niya, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kung ang banal na Quran ay nanggaling sa iba maliban sa Allah, tiyak makakatagpo sila ng maraming pagkakasalungatan. Sa halip mga kapatid, ang banal na Quran ay punong-puno ng wisdom, punong-puno ng awa na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, punong-puno ng katarungan, o punong-puno ng, ibig sabihin, patas na sistema, patas na batas. Kaya kung sino man ang mag-iisip na ang banal na Quran ay may pagkakasalungatan, ay yun ay nanggaling sa kanyang sirang pag-iisip o may kakulangan na pag-iisip. Ulitin ko, sino man ang nag-isip na ang banal na Quran ay may pagkakasalungatan, iyon ay nanggaling sa kanyang malaking kakulangan na pag-iisip. May sakit na pag-iisip at maling pagkakaintindi. Dahil kung sakali lang itong mga ganitong klase ng tao ay ihaharap nila ang ganitong kanilang mga iniisip sa mga may alam, ay tiyak may papaliwanag sa kanila kung ano ang totoo at may lantad sa kanila ang anuman ang katotohanan sa kanilang mga nilalabas na kamalian o mga problema.
Allahu Akbar. Kaya ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, innal ladhina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Katunayan ang mga yaong hindi naniwala sa paalaala o banal na aklat na ito, nung ito'y dumating sa kanila, wa innahu lakitabun aziz, na kung saan ito ang isa sa napakahalagang aklat, nakataas-taas ang aklat, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi. Hindi maaring ito ay mapasukan ng anumang kakulangan o anumang hindi makatarungan, anumang hindi makatarungan sa harap man manggagaling. Ibig sabihin, harapan man o sa likod. Wala min khalfi o kahit patalikod. Ibig sabihin, ang punto dito mga kapatid, hindi pwedeng sirain ng Quran ng palantad o palihim, o paharap o patalikod. Hindi pwede. Hindi pwede. Ito'y pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pwede na sisirain ng Quran ng lantad o paharap o patalikod. Hindi pwede. Dahil ito ay tanzilun min hakimin hamid. Ito ay pinahayag mula sa Allah na pinakamaalam, pinakamarunong, pinakamaalam, pinakamarunong, wala nang higit pa sa Allah na nanggaling sa kanyang Quran. Hamid at pinupuri. Pinupuri sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya hindi pwede mga kapatid, hindi pwede na masira ang Quran, lantaran man o lihim, harapan man o patalikod, ay hindi pwedeng masira ang banal na Quran. Yun ay katotohanan mga kapatid na walang pagbabago. Yun ay itinala, irinakda, ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Maraming pong salamat mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.